Sa mas pinadaling shopping experience ngayon, talagang walang kahirap-hirap. One click lang, naka-add to cart na. Halos lahat yata tayo nakapag-add to cart na sa ating mga telepono. Pero ngayon mga kanegosyo, hindi virtual cart ang ating titingnan, kundi cart in real life. Yan. Ganun. Oy, ang sarap ng gawa ko. Malaking bagay na maluwag yung, yung cart. Sa sipag at pagiging malikain ng mga Pinoy na kanegosyo, karaniwan ang makakita ng mga kariston sa kalsada na puno ng ano-anong paninda. Mula kasangkapan, damit at syempre pagkain. Nakararating kung saan-saan, wala pang pwestong binabayaran. Kaya ang mga negosyong di kariton, huwag ismulin dahil big time din ang kita. Pero dahil nagbabago ang panahon at nagle-level up ang halos lahat ng bagay, pati karitong pang negosyo may bagong bihis na. Kung pagkain ng tinda, food cart for the win. Ang food cart na ito, proudly made sa Bulacan. Naiikot mo yung kabuuan ng cart, pwede mo siyang tanggalin kahit anong oras, pwede mo rin siyang dalhin kung saan-saan. Kada buwan, umaano na rin naman kami ng mga nasa 6 digits na rin naman. Ang mga kliyente nila, mga negosyanteng nagsisimula palang mag-add to cart ng kanilang dream business. Sa isang garahe sa San Jose del Monte, Bulacan, unti-unting nabubuo ang mga pangarap ng mga papausbong na negosyanteng gustong magsimula sa maliit, pero may pangarap na malaki. Yung mga gusto mag-umpisa pa lang, like yung mga vendor talaga na nag-out sila sa pagiging employee, tapos gusto nga nila is maging business na maliit lang para sa mga gilid-gilid lang ng kalsada mag-umpisa. Kadalasan po sa amin umorder is yung mga nagmi-milk tea po sa amin. Soda, yan, yung mga siomai. Gawa raw sa dekalidad na materyales ang mga cart na ito. Ang kadalasan talaga is yung mga BI pipe, GI pipe, mga schedule 40, 20, yung mga tubular, round bar. Yung mga matitigas talaga na materyales yung inaano namin. Kaya para yung lifetime din ng cart. Umaabot daw ng kulang-kulang 3 linggo para makagawa ng isang cart. First talaga na ginagawa natin sa cart is framing muna tayo ng cart natin. Standard size na ito is 55 by 90. Pero kung magkakaroon siya ng extension, additional 55 cm po siya. Sunod natin ginagawa, nagpipit tayo ng plain sheet. Ito po yung plain sheet natin na pinipit dyan. Yung mga yero. Susunod na itong dalhin sa painting area. Doon na natin i-coat ng primer. Then kung anong gustong kulay ng client natin, is ayun yung i-apply natin. Yung next natin is pagra-rubber wood. So itong wood natin na to, ang itinatawag is solid rubber wood. So ginagamit talaga siya pang furniture. Hindi namin siya ginagamitan ng basta-basta na kahoy, So nanggagaling pa tong rubber wood na to is sabi nung supplier namin is Thailand pa talaga. So yun, lalagyan namin naman siya ng mga mugs. Pag natapos na natin idikit dyan sa cart natin, ang mugs po niya is number 14 inches. Ang advisable namin is coupler para dito sa hihilangan ng cart natin. Coupler kasi ang standard namin is pillow block. Nagsisimula sa 21,000 pesos ang presyo ng standard carts nila. Pwede rin daw magpa-customize. Kung ano yung gusto ni client, susundin namin para kahit paano kung doon kami babase sa bago nila. Pero ang standard lang namin ihihilahin. Ang mga cart na ito na check out na mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isa nilang food cart umaarangkada na at busy-busy na sa negosyo. Andrew, so gaano nakatagal sa inyo itong cart na to? Magpa 5 months na po, ma'am, yun. Ayun po. Napaka-friendly po niya gamitin. Tsaka kahit... User-friendly. Yes. Kaya po siyang paandarin gamit yung motor lang po na single. Ang advantage po na naka-cart is pagka nagbenta po kayo ngayon, napagod kayo kinabukasan, pwede po kayo magpahinga. Then wala po kayong isipin sa binabayarang pwesto po. Ayun po, ma'am.
So ano pa, may mga pinadagdag ba kayo dito bukod doon sa eto talaga, may mga pinadagdag pa kayo para magamit nyo rin? Yung pinadagdag po namin, ma'am, dito is eto po, extra storage para sa lutuan. Para sa Ayan po. lutuan. Ayan Okay. po, ma'am. Napagkasya po namin lahat ng menu na gusto po naming ilagay. Ayun po. Tinda tayo ngayon dito ng nachos. Ganun talaga kwento natin. So kung gusto niyo na may anghang, ganyan. Malaking bagay na maluwag yung yung cart. Iba yung space mo para daw sa mga juices like yung mga prutas. Tapos meron ka parang cooking area. Tapos meron siyang sa ilalim, meron siyang parang storage. Sir Patrick, ito pagka binili hong ganito, ano ho yung pinaka-maintenance na kakailanganin dito? Yung mga ano lang po natin is yung mga grease niya lang po. Then yung mga bolts and nuts lang po talaga yung Okay. Parang mamahaling sasakyan. May warranty raw ang mga cart ni na Pat. Warranty is anytime naman pwede nila ibalik kahit gaano katagal. Basta sa welding works namin, pag doon nagkaroon ng problema, babalik nila sa amin. Bago naging negosyante, skilled welder na si Pat. Natuto sa kanyang ama. High school pa lang po, kinukuha niya na ako para maging sa kanya, partner niya, labor niya. Hanggang sa nagran, hindi na rin ako nag-college. Kasi mas ginusto ko na lang din talaga magtrabaho. Yun, nag-welder ako. Hanggang sa yung naging partner ko naman dito sa business, is nakitaan naman ako na kung paano ako magparan ng fabrication. Then eto, nai-apply namin lahat ng natutunan namin simula nung high school lang ako. May iba pang business partner si Pat sa negosyo. Mga welder po talaga kami. Then na-base na rin po namin yung mga experience namin sa pagko-construction. In-apply namin sa pagiging fabrication ng cart. Kami po talaga is mga magkakapitbahay, magkakamag-anak. So hindi naman talaga kami nahirapan talaga kahit paano sa communication pagdating sa mga pagbibuild namin. Nasa 5,000 lang daw ang inilabas nilang puhunan. Yung unang cart namin is talagang hindi naman talaga siya ganun kasinsin. Sa 5,000 namin, yun, i-binild na namin siya. Then tinry na namin i-benta. Sa 5,000 na yun, kahit pa dumoble talaga siya. Dahil sa pakikinig sa kanilang mga kliyente, unti-unti nang lumaki ang kanilang negosyo. Ang area namin, simula ng maliit lang, 20 square meter lang kami nagsisiksikan ngayon. Almost nasa 50 na siya. So pwede pa namin madagdagan yan kung ano. Dahil kahit pa paano kumikita naman na. May mga katuwang na rin sila sa paggawa ng cart at sa pagmarket ng produkto. Makinig lang na makinig sa mga customers sa kung ano yung gusto nilang pagawa. Kasi yun lang naman din talaga yung magic para dito. Kaya huwag ismulin pag ang negosyo nakakariton lang. Ang food cart business ni Pat, kumikita na ng 6 digits kada buwan. Hindi pwede yung kapag gawa ka lang ng gawa, gusto mo to, ibebenta mo to. Pag hindi pumatok, madadown ka. So kailangan may what if ka talaga pagdating sa negosyo. Sabi nga ng marami, ang tunay na sarap ng pagbiyahe ay wala sa sasakyan. Nasa karanasang kapupulutan ng kung ano-anong aral. Sa negosyo, dekariton man at patulak-tulak lang. Malayo pa rin ang maaaring marating, basta tamang direksyon ang tatahakin.